Salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Ama. At Panginoon, sa oras po na ito, God, salamat din po sa pagkakataon na ito na muli, Ama, kami po ay aming masamba, aming papurihan, O God, aming pong dakilain, Panginoon, sa oras na ito. Salamat tunay, Panginoon, na Ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ang Diyos na noon, yesterday, today, and forever, O God. Salamat, O God, sa inyong pong kabutihan. At Panginoon, sa oras po na ito, sa aming pong paglapit, dalangin po namin naman ang bawat isa, O God. Kami, Panginoon, ay lumalapit na may kapakumbabaan, O Panginoon, sa inyong banal na trono, sa harapan niyo, O God. Dalangin po namin ang bawat isa, Panginoon, na kami, Ama, ay patawarin niyo, linisin, O God, sa anuman pong aming nagawang kasalanan. Ito man po ay aming nasabi, naisip, nasalita, O God. Dalangin po namin, Panginoon, ang muli paglilinis na inyong banal na dugo sa bawat isa po sa amin, upang kami, Ama, ay malayang makalapit, Panginoon, sa inyong banal na trono sa oras nito. Salamat, Ama, sa inyong pong mayamang biyaya na kapatawaran sa bawat isa, Panginoon, na tunay, Ama, na sila'y po'y nagsisisi, Panginoon, at Lord God, nagnanais na masunod, Panginoon, ang inyong kalooban at ang inyong pong katwiran. Salamat, Panginoon, na kami, Panginoon, sa oras nito'y malayang makakalapit, Panginoon, sa inyong banal na trono sa oras nito. Amang Diyos, dalangin ko rin po, Panginoon, ang inyong abang lingkod, O God, na dalangin ko po, Panginoon, muli, Panginoon, ay kayo, Ama, ang magbigay sa akin ng mensahe, Lord. Hindi ko po, ito pong aming mga inihanda na ito'y walang kabuluhan, Panginoon, kung hindi niyo po ako sasamahan, O God. Salamat, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu na ngayong palatang, Panginoon, ay aming pong nararanasan ang inyong presensya, O God, sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, O God, kayo po, Panginoon, na mag-anoint ng aking pong mga labi, O God. Ang inyo lamang pong mensahe, Panginoon, ang aking pong, Panginoon, bibigkasin ng aking pong mga labi, Panginoon. At dalangin po, Ama, sa oras po na ito, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito na naglalayon, Panginoon, na ikaw ay bigyan namin ng kapurihan, Panginoon, na ikaw ay manitaas, bigyan ng parangal at lalo't higit, Panginoon, Ama, na kayo po'y malugod sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, at sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pasasalamat at dakilaan sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samo at panalangin. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Amen. So, isang magandang hapon po sa bawat isa at bago po tayo tuluyang umupo, pakitapik naman po. Pakitapik yung mic. Pakitapik na po yung katabi natin. Ako'y nagagalak at sabihin po natin na ako'y nagagalak at nakita kitang muli. Sige po, pakitapik po. At kung ngayon nyo lamang po nakita, ay ganun pa rin po. Salamat po at nagkita tayo dito ngayong hapon. At ako po talaga nagagalak din po, no? Na ako po ay mabigyan ng pagkakataon na makita kayo dito ngayong hapon kasi po ay for more than 2 years na pagdalo ko po dito sa Genti ay pangatlong beses pa lang po ako ngayong a-attend, ngayong afternoon service, no? Kasi po kami mag-asawa ay mga po kami, nasa morning service po. So kung hindi po, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin at ngayon ko lang din nakita, o maaaring nakita na ako pero hindi po pa kilala yung pangalan ko. Ako po si Sister Jenny, nagmula po sa morning service. So, tayo po ay magsisimula na at baka tayo umabot ng morning service dito. So, sa oras po nito ay samahan niyo po ako na basahin ang ating pong text na ito po'y matatagpuan sa Isaiah chapter 40 verse 31. I'll be reading in the New King James Version po. Okay na po ba? So sabi po dyan, no? But those who wait on the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. At sa Tagalog naman po, sabi po dyan sa Magandang Balita Biblia, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Pagpalain po pagkabasa ng kanyang banal at
buhay na salita. So ang ating pong mensahe sa hapon na ito ay binigyan ko po ng pamagat na The Power of Waiting on the Lord. Next slide po. The Power of Waiting on the Lord. So, tingnan po muna din natin, no? Tingnan din po muna natin yung iba't ibang translation ng ng Isaiah chapter 40 verse 31. So ano po sa slide, no? Sabi niya sa New King James Version, sabi niya, but those who wait on the Lord shall renew their strength. No? So yung mga first yung unang sentence na lang po ang aking babasahin. At sabi niya naman sa New Living Translation, but those who trust in the Lord will find new strength. At sa NIV o New International Version, sabi niya dyan, but those who hope in the Lord will renew their strength. No? So kung mapapansin po natin, na iisang chapter po yan ng Isaiah, chapter 40 verse 31, pero meron pong iba't ibang translation. Ano? So dito po, no, habang ako po nag-aaral, tinignan ko po yung iba't ibang translation na to. At sabi nga po dyan ay, sila po ay relevant, no? Ibig sabihin, may kaugnayan sa isa't isa. So dito po sa next slide, sabi ko po dyan, kaya nga po, kapag pinagsama-sama po yan, sabi niya po rito, we cannot wait on Him when we don't completely trust that He is in control and have hope beyond doubt that His promises are true. So, meron po yan sa slide pero mga po hindi pa na no? So, sabi ko, ulitin ko po ulit, sabi niya, we cannot wait on Him. Nandito po pala sa baba. Sorry po, nasa baba pala. So, we cannot wait on Him when we don't completely trust that He is in control and have hope beyond doubt that His promises are true. So, hindi daw po tayo makakapag-antay sa Diyos kapag hindi tayo nagtitiwala, no? Na Siya ang may control at tayo ay may pag-asa nang walang pag-aalinlangan na ang kanyang pangako ay totoo, no? Yan po yung sinasabi ng Isaiah 40 verse 31, though iba't iba po ang translation ay sila po ay iisa ang sinasabi, no? Tungkol po dyan sa chapter po na yan. So, tayo po, no? A little background lang po dito po sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ito po yung panahon na ini-encourage ni Prophet Isaiah yung pong mga Israelites during their coming captivity ng Babylonia. Di po ba, no, kung tayo po, alalahanin po natin yung panahon na ito, no? Sabi niya, ipinapakita dito ni Prophet Isaiah ang magiging buhay ng mga Israelites during Babylonian exile, no? Nais po ng Diyos na iparealize dun po sa mga Israelita sa kanila kung bakit hinayaan niyang mawasak ang Jerusalem. Dahil po sa pagiging masuwayin at katigasan po ng ulo ng mga Israelita, no? So God punished them for not listening to Him, for being unfaithful and rebellious, at sila po ay nabihag for 70 years. Imagine po, 70 years sila nabihag, no? So sabi niya po dito din po pinapaalala ni Isaiah na kung matututo lang po ang mga Israelites na mag-antay, magtiwala, at sumunod sa utos ng Diyos, talikuran ang kanilang mga kasalanan, mararanasan nila yung pangako po ng Diyos. So we all know naman po yung pangako ng Diyos na promised land, di po ba, no? So tayo po, no, bahagi daw po ng ating pong buhay yung pag-aantay. Naniniwala po ba tayo doon, no? So ibig sabihin po nun, aminin man po natin o hindi, sa araw-araw po ng ating buhay, nag-aantay po tayo, no? Maaaring ngayon lang pong hapon, bago kayo pumunta dito, ay maaaring kung may kasama kayo, ay inantay nyo po ito, no? At kung kayo naman po ay nagko-commute, nag-antay din po kayo ng sasakyan. Ito po yung mga halimbawa lamang ng pag-aantay sa pang-araw-araw nating buhay. Pero naranasan nyo na po o ba kung paano mag-antay sa ating pong Diyos? At yan po ang ating pong pag-aaralan sa hapon na ito, no? Hello. So, likas po sa ating pong mga tao, sabi nga daw, ay ayaw na nag-aantay, no? Sabi nga po ng karamihan, yan po daw yung isa sa pinakamahirap na bagay, ang mag-antay po. Lalong-lalo na po kung yung inaantay natin, yung gustong-gusto na po nating mangyari o yung makamit, no? Sabi po, pagka daw patagal
mahirap yung pag-aantay, no? At sabi nga po doon, kasi nga po halos lahat po ng tao ayaw na ayaw yung nag-aantay, no? At gusto po natin yung instant gratification na tinatawag, no? Yung bang gusto mo pag sinabi mo, eto na po sa harapan natin o right away ay nandun na yung ating pong ninanais, no? Pansinin po ninyo sa atin po, no? Hindi po ba sa bahay na lamang po, kung tayo po may mga smart TV, Android, no? So, di po ba kapag may gusto kang panoorin na hindi mo naman kailangan antayin yung pinaka-slot time or yung regular programming, di po ba? Pwede nating i-click yan at pwede po nating panoorin. At saka po yung halimbawa may gusto kang panoorin, ay pwede nyo rin pong hanapin o i-search dun po sa YouTube, no? Kahit po yung mga shopping online, yan, marami po yan na mga umo-order sa shop online, no? Dito po sa, ano ba yung mga yan, Shopee o Lazada, no? So, even po dun sa mga ating pagbili sa shopping online, hindi mo na kailangan lumabas para ikaw ay bumili, mamili o magbayad, no? Nakikita na po natin sa apps yan. At saka po yung halimbawa naman po, meron kayong kailangan bayaran kung halimbawa ay bills. Kung tayo po meron tinatawag na cellphone wallet, no? Pwede na po natin bayaran yung without na pipila po tayo o lalabas pa po ng ating pong tahanan. So ito po ay lahat po ng ito ay ginagamit natin sa pagtanggi po nating mag-antay. Di po ba, no? Kasi ayaw nga namin na nag-aantay. Kaya po minamadali o pinabibilis po natin yung ating proseso kung paano po tayo makakabili o makakalabas, no? Ginagamit po natin ito dahil nga po ayaw po natin na mag-antay. Pero alam niyo po ba na ang pinakamabuti or the best daw na paraan para makuha ng tao ang kanyang ninanais ay sa pamamagitan po ng pag-aantay, no? Sabi nga po, di ba, lagi natin naririnig, worth the wait. May mga ganun pa silang di po ba, no? Worth the wait. So ibig po sabihin ay mas parang andudun po kasi yung sarap or yung ganda ng ating pong pag-aantay kapag kaputal ay ang ating ninanais na makuha kung tayo po ay dadaan sa proseso ng pag-aantay, no? Sabi nga po ay ano ba talaga ang ayaw natin, yung mag-antay o yung proseso ng pag-aantay? Di po ba kasi ang natin madali tayo, yun yung pong sinasabing self-gratification na gusto po natin right away nandito na, pero tayo po ng mga tao ayaw na ayaw po natin nag-aantay. So ibig sabihin kasi alam natin may process, no, yung pag-aantay, kaya po ayaw po natin yon. So kasi po nga daw, sabi niya, ang problema po sa mga tao, no, ay naghahangad tayo ng blessings mula sa Diyos, pero ayaw naman po nating mag-antay sa Kanya. Alalahanin po natin na iba po yung timing ng Diyos at sa timing natin, kapag hindi po tayo makapag-antay, ay kapahamakan o kabiguan po ang dulot nito. Amen? So kaya po sa umagang ito, umaga, sabi ko na hapon po, sa hapon na ito ay pag-aaralan po natin, no? Ano ba yung kahalagahan ng pag-aantay at paano tayo mag-aantay? So, pero bago po yun, alamin po muna natin, bakit nga ba pinahihintulutan ng Diyos na tayo ay mag-antay pa? Bakit hindi naman, Lord, bakit naman pinatatagal mo pa? Bakit hindi mo na ibigay, no? So, ito po ang mga dahilan, no? Sabi niya, reasons why God makes us wait. So, number 1, sabi po sa next slide, reasons why God makes us wait. Number 1, waiting helps build maturity. Waiting helps build maturity. Ayan. So, sabi po, ang pag-aantay ay tutulong sa atin na lumago spiritually. Ito po yung sangkap upang tumatag ang ating pananampalataya, no? Tinutulungan tayo na sa pamamagitan ng pag-aantay ay makita natin ang pagkilos at kapangyarihan ng ating Diyos sa mga buhay po natin, no? At sabi po diyan sa Santiago, no? Basahin ko lamang po sa Santiago chapter 5 verse 7. Sabi po diyan, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan niyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. I'm sure nakaka-relate po ang Brother Jaime dito kasi po yan nung panahon na siya ay estudyante ay siya po yung nakikisaka. Tama ba yun? Yung nakikisaka po siya para meron po siyang pambaon sa eskwelahan, no? So kinukwento po niya na hindi ganun kadali ang pagsasaka na
simula po ay igagayak po yung bukid, no? Yung pong punla na itatanim. At pagka po na itanim na daw yung punla na yan, ay babantayan pa rin. At kasi maaaring lalagyan ng pataba or baka may mga insekto na ito ay makapanira. So, kailangan po ang talagang pag-aantay, no? Ang pagtatanim po ay pag tinanim po ay tutubo na agad kinabukasan, no? At sabi nga po, meron po yan, waiting period at may proseso ang pagsasaka. So, ganun din po sa ating pong pag-aantay, no? Ang pag-aantay po ay magbubunga ng pagtsatsaga at hindi po lalago ang ating pagtsatsaga kung hindi po hahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa pag-aantay, no? At tayo po bilang pong mga mananampalataya, nagtsatsaga po tayo kasi po bakit? Bakit po tayo nag-aantay? Sabi po, naiintindihan po kasi natin na pinahihintulutan ito ng Diyos para tumatak ang ating pong mga pananampalataya. Amen po ba doon? No? Amen. So sabi po, ikalawa po, sabi niya, naiintindihan kasi natin na merong labanan na hindi nakikita. Labanan ng kasamaan at kabutihan na nakakaapekto sa ating pagtitiwala sa Diyos. So ibig pong sabihin, it is also a test of faith, no? Yung ating pong mga pag-aantay na ito, no? At sabi nga po dyan na kailangan po natin yung pagtsatsaga na yun na mapagtagumpayan at mapagtatagumpayan po natin ito kung alam po natin na kasama yung mga test na yan sa ating pong pag-aantay. Sabi po dyan sa Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sino po yun? Sino po ba yung mga hindi daw nakikita na nagkakaroon ng labanan, no? ng mabuti at ng kasamaan? Ito po yung dyablo, di po ba, no? At maalala ko lamang po kami, itong mga nakaraang araw po, nung ako po ay sabihan ni Pastor na ako po ay magtuturo, alam ko naman po na yung pag-atake ng dyablo right away ay nag-aano na po siya, umaatake na, no? So ako po ay nagkaroon ng matinding, hindi ko po alam kung vertigo nga po iyan, at ako po talaga ay parang tutumba sa aming pong bahay, no? At but then ang Panginoon kapag ka po nagplano at ito po ay kailangan po na gawin ko kapag ka po inuutos sa atin ng Diyos yung ating pong gagawin, no? At alam po natin na ang dyablo po ay 2,000 taon nang nakakaraan ay natalunan na po. So hindi po natin dapat na-entertaining yung pinapasok po ng dyablo sa ating pong isip, no? Amen po ba doon? At ang sabi nga po, no, meron po tayo, binigyan po tayo ng ating pong Diyos ng authority na palayasin po yung dyablo na yun. Kaya wag po natin na babyhin nga daw, entertainin yung dyablo kung ano man po yung pinapasok natin. Dahil alam po natin na wala na siyang kalaban-laban sa mga anak po ng Diyos. Amen po? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. At sabi nga po dyan, at isa pa po halimbawa, kung tayo po nananalangin po tayo, may pinapasok yung dyablo sa ating isipan na pagdududa, discouragement, no? Na sasabihin, tagal-tagal mo nang inaantay niyang panalangin na yan eh. Ano ba yung simple lang naman yung inaantay mo, bakit hindi ibigay ng Diyos mo? Diba ganyan po ang pinapasok sa atin ng kalaban sa ating pong mga isip. Kasi nga po, ang sabi niya, gusto niya, ano po ba ang ng dyablo, bakit narito? Kundi manira, pumatay, at magnakaw, no? So yun po ay lahat po ng kasinungalingan ilalagay po ng dyablo sa ating pong mga isipan para hindi po tayo tuluyang makapaglingkod sa ating pong Panginoon. Sa Book of Daniel po, ito na po, ay may isang pagkakataon na na-delay po yung sagot ng Panginoon kay Daniel, no? At dito po basahin natin sa Daniel chapter 10 verses 11 to 12. Sabi po niya, sinabi niya, O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan ng mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo. Nanginginig naman akong tumayo. Sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin, no? At sabi, kaya ako'y naparito. Okay, so sabi po dyan sa verse 12 muna po tayo, no? Sabi niya, mula pa nang nagpakumbaba. Sa iba pong translation, meron po dyan sinasabi na
sa unang araw pa lamang ay sinagot ka na ng Diyos. So bakit po kaya na-delay yung sagot ng Diyos? Kung sa unang araw pa lamang po pala sinabi dito ng Panginoon na sinagot na kita, Daniel, no? So bakit merong delay na nangyari? So dito po makikita po natin sa verse 13, sabi po niya diyan, ituloy po natin, sabi niya, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia, no? So ibig po palang sabihin may delay, no? So pero ang sinasabi po dito ng ating pong Panginoon, ang delay ay hindi po denial, no? Merong delay pero hindi ibig sabihin nun ay dininay tayo ng ating Panginoon sa kung ano man po yung ating inilalapit, no? Kung nadidelay man po yung sagot ng Diyos ay hindi po dahil wala siyang balak na sagutin yung ating pong mga panalangin, no? Ito po ay marahil ay may nangyayaring spiritual battle. Hindi po ba, no? Nararanasan po natin yan. Bakit nga ba ang tagal naman ng sagot? Sinasabi po natin yung ating pong mga sarili. Bakit nga ba ganun? Merong itinuturo ang ating Panginoon kung bakit may mga delays po na ganito, no? At sabi nga po dyan, sabi nga dyan sa verse 13, ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia. Ito po yung Diablo, no? Na siya po humarang, no? Upang makarating po yung kasagutan ng Diyos kay Daniel, no? At ang sabi nga po dyan, kung nade-delay man po yung sagot ng Diyos, hindi po dahil wala po siyang balak na sagutin, kundi marahil nagkakaroon po tayo ng spiritual battle na kailangan po nating mapagtagumpayan. Patuloy po tayong manalangin at magtiwala po sa ating pong Diyos. Ginagamit po ng Diyos ang waiting period upang mahulma ang ating pong mga karakter, no? Kasi po habang nag-aantay tayo, doon po lumalabas kasi yung ating mga yung mga hindi magagandang karakter, no? Kaya po, nais po ng Panginoon na putulin po ito. Opo, no? So, sabi nga po dyan, sa next slide po, nakakita na po ba kayo ng wood carver? Yung naglililo, yung bang Tagalog dun sa naglililo. So ito po, isa pong illustration ito na ito pong taong ito ay wood carver, no? At siya po ay nilililong niya yung isang kahoy para po maging hugis agila, no? Kung mapapansin niyo po dyan ay hindi lang kasi video, no? Sabi niya ganyan ay hinuhulma po niya yung kahoy upang maging kasing hugis po ng agila. So tatapyasin po niya yung sobrang kahoy, no, na hindi magiging kahugis ng agila. So tayo ganun din po sa ating pong Panginoon, no, na yung ating pong karakter sa ating pong pag-aantay ay tinatanggal po niya ang mga bagay na sa ating pong buhay na hindi po magiging kagaya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Di po ba, no? So sabi po dyan, tulad po nitong isang pong wood carver na ito ay tinatapyas niya yung mga extra na kahoy para po maging isang magandang hugis po ng agila, no? So meron po tayo sa mga Bible na may mga ilang characters po sa Bible na dahil po sa pag-aantay ay kinalugdan po ng ating pong Diyos, no? Ang unang-una po dito ay si Abraham at saka po si Sarah. Next slide po. Sabi niya dyan, si Abraham and Sarah, no, naghintay po sila ng 25 years bago po sila nagkaanak. So, we all know the story of Abraham and Sarah, no po, na although nagkasala doon yung part na yun ng asawa ko si Sarah, di po ba, no, na pinasipingan po ni Sarah yung kanya pong alipin, no, na kaya po lumabas si Ismael, no? So lumabas po si Ismael at later on, ay dahil ganun po ang pangako ng Diyos kahit po talaga nagkasala sila, kapag pangako po ng Diyos, pangako yan, hindi po magbabago yan. Kaya po, bagamat matagal silang naghintay ng 25 years, no? Ay sila po ay nagkaanak at ito nga po ay si Isaac, no? At si Moses din po, sabi niya, naghintay po ng 40 years bago ginamit ng Diyos upang ilabas po ang mga Israelites sa Egypt, no? At si Jacob po, sabi niya, nag-antay ng 14 years bago maging asawa si Rachel. So, di po ba, hindi naman agad si Rachel, si Leah muna. At kasi medyo wais po si Laban, no? So, hindi po muna agad
ibinigay si Rachel, kailangan po maglingkod muna siya ng ilang pumpang taon bago po tuluyan niyang maging asawa. Yun naman po talagang gusto ni Jacob, si Rachel. Pero ganoon po ang nangyari, no? He has to wait for 14 years bago niya naging asawa si Rachel. At si Joseph po, nag-antay po ng 13 taon. Si Joseph, next slide ate. Si Joseph nagantay po ng 13 years bago lumaya sa pagkakabilanggo at naupo bilang governor ng Egypt. Di po ba, no? At si King David, bago po siya naging hari, di po ba, nagantay siya ng 15 taon. At dito po, so makikita po natin na ito pong mga tao na ito sa Bible ay naghintay po ng maraming taon, no? Bago po ibinigay ng ating Panginoon yung kanilang pong pangako para sa kanila. Kaya po kaya natin yung mga ilang taon na yan na pinag-antay ng mga Bible characters na ito. Sabi nga po, ayaw nga po natin mag-antay. Yan pa, paano ba yan? Daming taon na yan, no? So, hindi lamang po nag-antay itong mga tao na ito, no? Kundi alam po natin yung mga kwento nila bago po nila na nakamit yung pangako po na yun ng Diyos, no? So, kung tayo po ay tapos lang magbasa sa Old Testament, balikan po natin yung mga story po na ito at nakikita po natin doon kung paano po ang nagtiyaga ang mga tao na ito sa pag-aantay sa ating pong Panginoong Jesucristo. So, pangalawa po, reason why God makes us wait. Sabi niya po dyan, waiting is a sign of faith. So, sabi po dyan, why God makes us wait? Waiting is a sign of faith. So, ang tamang pagtugon daw po natin sa pag-aantay ay pagpapakita ng pananampalataya. Kung next slide, sabi po sa Hebreo, chapter 11, verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. No? So tayo po, kapag po tayo naniniwala na may gagawin po ang ating pong Diyos, no? Kahit hindi pa po natin ito nakikita, malulugod po ang Diyos sa atin po kapag tayo po naniwala sa Kanya na meron po siyang gagawin. No? At sabi nga po dyan, ang nais po ng Diyos na maging tugon din po natin sa ating po mga pag-aantay na tayo po ay kahit hindi pa po natin nakikita o nahahawakan kung ano man yung pangako na yun, manatili po tayong nananampalataya sa ating Panginoon. Dahil yun din naman po ang nais ng Diyos sa atin na habang tayo po'y dumadaan sa waiting period. No? Yun po. Amen po. So kapag po tayo daw ay naniniwala, hindi po daw, kapag po tayo ay naniniwala sa Diyos, no, na may ginagawa siya sa likod ng ating pag-aantay, magkakaroon po tayo ng pag-asa. Magbibigay po ito ng kalakasan na mapagtatagumpayan kung ano man po yung hirap na pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. Maaaring sa oras po na ito, may nag-aantay po ng trabaho, no? At maaari din po na may naghihintay o may nananalangin na magbago ang kanyang asawa at manampalataya or makakilala din po sa ating Panginoong Hesus. At mga promotion po sa trabaho, no? At magkaroon po ng sariling bahay. At even po sa pag-aantay po ng mga papangasawa, pati po yan ay dadaan po yan sa waiting time o waiting period, no? At pagkakaroon po ng anak at marami pa pong iba. Our God is true to His promise. Naniniwala po ba ang lahat yan? Amen po, no? Ang ating daw pong Panginoon ay totoo sa Kanya pong pangako. At ang sabi nga po dyan, kung paano po kinalugdan ng Diyos, ito pong maraming characters na ito sa Bible, ay dahil po sa matapat nilang pag-aantay, ang nakalaang pangako po ng Diyos sa kanila ay tinupad po ng Diyos, no? In His perfect time. At maaari po, along the process po ng ating pag-aantay ay nagkakasala din po tayo, no? Yung may mga times na sa ating pong pag-aantay, naiinip na tayo, at tayo, gumagawa na lang po tayo ng sarili nating kalakasan, sarili nating kaparaanan, no? Doon po nagkakasala tayo. But then, ang sabi ng Panginoon ay tunay siya o totoo siya sa pangako na ibigay niya po sa atin. Hindi niya po sisirain yun kasi po yung pangakong yun ay nakataya po yung pangalanan ng ating pong Panginoong Hesus dito. Hindi po magbabago yung pangako po niya na yan, no? So kapag po tayo nag-aantay, huwag po tayo mag-focus dun sa mga bagay na hindi po natin kayang gawin. No? Sabi po sa Mateo, sabi niya po dyan,
chapter 19, verse 26. Sabi niya po dyan, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. No? At sabi po sa Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. No? So sabi nga po niya dyan, huwag po natin sabihin na wala naman akong talent wala naman akong kakayahan, wala akong koneksyon, wala akong yun lang ang naibigay sa akin na antas ng aking edukasyon. No? Ang sabi po dyan, meron po tayong Diyos na siya pong pupuno ng kakulangan po natin. Kaya huwag po tayo magsasabi na hindi siguro ako para dyan kasi hindi ganun ako kalakas ang loob, hindi ako ganun may talent at mahina lang naman yung aking o mababa lamang ang aking pinag-aralan. Ang Diyos po, pantay-pantay ang pong tumingin sa atin po ng mga anak niya. Naniniwala po ba tayo doon? Amen po, no? So sabi niya po dito sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Diba? Hindi naman niya sinabing ito lang ang anak niya, ito lang ang kanyang bibigyan ng kanyang pangako. Di po ba? Walang bagay na mahirap para sa akin. Kung sa tao po, tayo po, sa atin, titignan po natin yung kakayahan natin, ay talaga po hindi natin kaya yan. At sasabihin po natin na, ay hindi ko kaya ito at limited lang ang aking kakayahan, ang aking kaalaman. Ang Panginoon po ay limitless. No? Lahat po yan kaya ng ating Panginoon. Kapag ka po ang plano niya ay pinagkaloob sa iyo, hindi po tayo pwedeng tumanggi doon. Kung ano yung binibigay ng Panginoon, kung ano yung tungkulin na ibibigay sa iyo, hindi po tayo makakatanggi sa ating pong Panginoon. Amen? At pangatlo at panghuli po on reasons why God makes us wait. Sabi niya, waiting is part of God's timing. No? So, waiting is part of God's timing. So, ang pag-aantay daw po ay kasama sa timing po ng Diyos. Remember the story of Martha, Mary, at saka po si Lazarus. No? Yung tatlo pong magkakapatid na mahal po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kung natatandaan niyo po na si Lazarus ay namatay, di po ba? No? At after 4 days pa po ng pumunta ang ating pong Panginoong Jesus dun sa Bethany, kung saan po naroroon yung magkakapatid po na yun. No? Actually, sabi nga daw po, kung talaga lang pong pupuntahan agad ng ating Panginoong Jesucristo, 6 kilometers away lang daw po ang Bethany from Jerusalem. No? At ang sabi nga po dyan, pwede daw pong lakarin ito ng 1 to 2 hours lang at makakarating na ang Panginoong Jesus doon po sa lugar ng Bethany. So kaya po siguro, gano'n na lamang po yung nasabi ni Martha, no? Dito po sa John chapter 11 verse 21 to 24, sabi niya po dyan, sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. So naroon po yung pananampalataya ni Martha na may gagawin po ang Diyos sa kanya pong kapatid. At doon po sa sitwasyon na yun na kasalukuyan po na nangyayari sa kanila, no? Pero dito po, no, tingnan po natin yung susunod na talata. Sabi niya, sa John chapter 11 verse 39 to 40, sabi ng Panginoong Jesus, alisin niyo ang bato sa utos ni Jesus. Ngunit si Martha na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Di po ba noon? Doon sa talata po na yan, nagkaroon po ng pagdududa. Ito po si Martha, no? Sa kakayahan o sa kayang gawin ng ating pong Panginoon. At maaaring sinasabi po ni Martha na late na si Jesus, no? Para sa kanyang kapatid. Dahil nga po 4 na araw na daw na patay ang kanyang pong kapatid. Sa kasalukuyan po sa ating pong panahon, nasa decomposing state na po si Lazarus, no? Yung kung nabubulok na or yung humihiwalay na po yung laman sa kanyang nabubulok. O, alam naman po natin yung tsura ng nabubulok, no? So sabi nga po niya dyan, ano po ba yung nais na matutunan ni Jesus dito po kay Martha? O ano ang nais ni Jesus na matutunan ni Martha sa sitwasyon po na ito? No? Sabi niya po dyan na ang Diyos po ay hindi late. No? At ang
plano po ng Diyos, hindi pagalingin si Lazarus, kundi ano po, buhayin sa kanyang kamatayan at ipakita ng ating Panginoong Hesus yung milagro. Di po ba, no, na kung sa ating pong sa paningin, wala na ito, matagal na patay, wala nang mangyayari dito at ganun na lamang ang aking kapatid, no? Pero ang Panginoon ay gumagawa po ng himala, kahit po yung patay, nabubuhay po niya. Amen po ba? No? So kaya po tayo, hindi po tayo dapat na mawalan po tayo ng pag-asa na isuko na lang. Di ba, may mga times po sa ating pong pananalangin na, Lord, ano ba, hindi ko na po yata kayang So, sorry po. No, so may mga panalangin po tayo na parang hindi naman po na magbabago ito. Para Panginoon, hindi ko na po yata kayang dalhin sa inyong paanan, no? May mga ganun po tayo sa pamilya po natin, no? Pero ang Panginoon, pag kumilos po, hindi po natin ito kayang kontrolin. He is all in control. At sa buhay po natin, kapag po alam po natin, ibibigay po natin ang tiwala natin sa Panginoon, hindi po madamot ang Panginoon. Very generous ang ating pong Panginoon sa pagbibigay po ng kasagutan sa kanya pong ating pong Sorry po. So balik po tayo, pasensya na po at yun nga po, nung sabihin po ng ating Panginoong Hesus na alisin yung bato, no? Sabi po niya, si Martha na kapatid na namatay ay nagkaroon po ng pagdududa, no? At siguro maaaring sa pagkakataon na yun na talagang hopeless na sila na wala na pong mangyayari. Pero ano po ang tugon ng Panginoon? Sabi niya po dito, sinabi ko sa iyo, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? So doon po, no, na napagtanto po ni Martha na ang kausap niya, ang kaibigan nila magkakapatid ay Panginoong Hesus, hindi po basta tao lang. Ito po ay Diyos na nakakagawa ng lahat ng bagay, nakakagawa ng himala, di po ba? So sabi niya po dyan, yun po yung nais na matutunan po ni Hesus kay Martha, na magtiwala at magtiwala sa Kanya, no? Tayo po, may mga times din po sa buhay po natin na hinahayaan po ng Diyos na lumala po yung sitwasyon, di po ba, no? Na parang sa tingin po natin, Panginoon, ako na may naglilingkod sa iyo. Bakit the more na naglingkod ako sa iyo, parang lalo po yatang nagkaroon ng problema. Meron po kaming sa parada po ng aming Sister Gemma po, meron po kaming nila-life group doon, no? Sabi po niya, bakit ganon? Kung kailan naman ako ay natututo na sa salita ng Diyos o ako'y umaattend na dito sa ating Bible study, parang doon naman dumarating yung mga problema, no? So, ang amin pong doon ay totoo po na talagang ganun. Kasi po, no? Aminin po natin yan. Mangyayari po yan kasi po may tinuturo ang ating Panginoon at nais po niya na ma-mold po tayo sa ating pong pananampalataya. Hindi po ba? Kaya po nangyayari yung mga bagay na yun. So, sabi niya po dito, kaya po mga kapatid, wag po tayong susuko na magtiwala tayo sa Diyos na tayo po ay inihahanda ng ating pong Panginoong Hesus sa isang milagro na magbibigay ng parangal para po sa Kanya, no? At ito po, punta naman po tayo on how to wait on God. Paano nga po ba tayo mag-aantay sa Diyos, no? So sabi niya, number 1, we wait patiently, no? Sabi po diyan, we wait patiently. Wala nga akong ganun wala nga akong patience Ay wala nga, hindi nga ako marunong mag-antay patience pa, no? So sabi niya, kung mag-aantay po tayo, kailangan nating maging matyaga sa maliit po na bagay na magiging resulta naman ng pagtsatsaga sa malaking bagay. Nakita niyo po yung ibig na sabihin doon, no? Kung tayo po magtitiwala o magtsatsaga sa ating pong pag-aantay, let's start with small things muna. Para po yung doon na mo-mold po o na huhulma po yung ating pananampalataya o yung pag-aantay para po sa next naman na pag-aantay. Di po ba, no? So, ibig sabihin, kung sa maliit na ating pagtsatsaga, ito po ay nagbubunga ng pagtsatsaga din sa malaking bagay, no? At sabi po dito sa Galatians chapter 5 verse 22, sabi niya po diyan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. So sa tulong po ng banal na Espiritu, nanais po ng Diyos na lumago tayo sa katsagaan po, no? Binibigyan po tayo ng kakayahang magpatuloy kahit po tayo ay nahihirapan. At
ability daw po na magtiis nang hindi po tayo nagre-reklamo. So sabi din po sa mga awit 37, verse 7, sabi po dyan, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya, huwag mong kaiinggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Magtyaga po tayo magantay sa ating pong Diyos na nakakaalam ng future natin, nakakaalam ng mabuti para sa atin. Diyos na kayang kontrolin ang lahat ng bagay, no? At lahat ng sitwasyon. Kapag ka po tayo naniniwala na sa Kanya pong gawin, kapag ka po tayo ay naniniwala sa Kanyang kayang gawin, no? Matagal man po yan, mag-aantay po tayong tiyak. Amen po ba? No? Pagka po ang sinabi ng Panginoon, leave it to me, akong mag-handle niyan, maniniwala po tayo, mananampalataya po tayo, at kahit po gaano matagal yan, mag-aantay po tayo sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi po dyan, no, ito po kasi ay yung ating pong pag-aantay ay para po sa kabutihan din po natin, no? At ito po, sabi niya po dyan, hindi po natin kailangan i-remind yung ating Panginoon at lalong higit na hindi po natin siya kailangan na pwedeng questionin kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Alam niyo po, kahit po tayo po, sabihin po natin na tayo po ay malalalim na mananampalataya or matagal na pong mga believers, no? Kapag po tayo, meron tayong pinapanalangin sa Diyos, sa tingin po natin bakit ang tagal-tagal na ibinibigay. Ano po, siyasatin po natin yung puso natin. No? Bakit nga ba, Lord? Tayo, alam naman po natin kung bakit nga po ba may mga delays, no? May mga hindi sinasagot ng ating Panginoon. Marapat po na siyasatin po natin ang ating pong mga puso. Kasi po meron tinuturo ang ating Panginoon kung bakit may mga delays po na ganyan. Maaaring hinuhulma pa po tayo. Hindi sa atin, akala natin, gano'n na tayo kalago. Sa Panginoon pala, hindi. So, kailangan po ay ang ginagawa po ng ating Panginoon ay mas hinuhulma pa po tayo para po tayo, yung ating pong pananampalataya sa Kanya ay mas lalo pong tumatag, no? So, sabi niya po sa Isaiah 60:22, hindi ko na po yata ito inilagay, when the time is right, the Lord will make it happen. Di po ba, no? Sabi niya dito, na kapag timing niya, kapag oras ko, hindi mo oras, no? Na kapag po ito ay panahon na para ibigay ng ating Panginoon, ito po ay mangyayari at pangyayarihin po ng ating pong Panginoong Jesus. Amen? So wala pong plan B ang ating pong Panginoon, lagi pong plan A. Kung tao po, pagka sinabi na mukhang hindi natin ito kakayanin, plan B tayo, plan B. So hindi po ganun ang Panginoon. Kapag po nagplano ang Panginoon, plan A lang, wala na pong kasunod yun, no? Amen po ba? Palapakan po muna natin ang ating pong Panginoon. So sabi po dyan, sabi niya, kapatid, ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, kalkulado po ng Diyos ang lahat po ng bagay. Gagawin niya po yung dapat niyang gawin. Hindi po natin yung gagawin. Siya po ang gagawa, no? Ang nais lang po ng Diyos ay magtiwala po tayo sa Kanya, no? Amen? So sabi rin po, dito po naman ay naalala ko lamang po yung story po ni Moses, no? Nung siya po ay utusan ng Diyos na dalhin po yung mga Israelites sa Promised Land, no? Sabi ko po, di ba, yung paglalakbay daw po na ito ay aabutin lang po sana ng 2 weeks. Pero bakit po inabot ng 40 years? Sa palagay niyo po, bakit po ba? Alam na po natin, alam po naman natin kung ano po ang mga Israelites, no? So sabi niya, paglalakbay daw po na ito ay 2 weeks lang sana, pero inabot po sila ng 40 years sa disyerto, no? At sabi niya, paikot-ikot ng 40 taon sa disyerto. Dahil nga po, bakit? Bakit nga po? Dahil po, hindi nila natutunan yung pinagagawa ng ating Diyos, no? Alam niyo po naman natin na kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelites, no? Kaya, mahalaga po na tandaan po natin na at itanim po sa ating pong mga puso na yung mga matututunan po natin habang tayo po ay nag-aantay sa Diyos, no? Upang hindi po tayo magpaulit-ulit gaya po ng mga Israelites, nagpaulit-ulit sa pag-ikot sa disyerto dahil mayat-maya po nagkakamali sila. Hindi sila sumusunod sa Diyos.
So back to zero po sila. Ikot na naman po sila. Inabot po sila ng 40 years sa pag-ikot sa disyerto, no? So sabi po dyan, dahil nga po paulit-ulit yung pagkakamali nila, sila po ay instead na 2 weeks lang, ay naging 40 years po ang kanila pong pag-ikot doon po sa disyerto, no? So sikapin po natin malaman yung tinuturo po ng Diyos at sundin po ito upang hindi na po tayo magpabalik-balik sa mga consequences sa hindi po natin pagsunod, no? At sa pangalawa po, on how to wait on God, sabi po dyan, we wait expectantly, no? So sabi po, mag-aantay tayo ng may katayakang may mangyayari, no? Ibig sabihin po niyan, maghintay po tayo na alam po natin na yung plano po ng Diyos sa atin o yung po ano man pinapanalangin natin ay tutuparin ng Diyos at ito po ay ipagkakaloob sa atin. Sabi niya po sa Mark 11 verse 24, we wait expectantly. Sabi po dyan sa Mark 11 verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. So sabi po dyan, maniwalang natanggap. Past tense na po, di po ba, no? Past tense na yung natanggap eh. So ibig sabihin, hindi pa man natin natatanggap, umaksyon o umakto po tayo na natanggap na po natin ito. Di po ba, no? So sabi niya dyan ay, at sinabi at matatanggap nga ninyo, no? So kikilos po tayo na parang nakuha na po natin yung inaantay po natin sa ating po Diyos. Ang tawag po dito ay pananampalataya, no? Ito po yung pananampalataya na kahit hindi pa po natin hawak, pagka ako nanalangin at alam ko, tutuparin ito ng Panginoon by faith, ibibigay po ito ng ating pong Panginoon, no? So sabi po dyan, ang Diyos po, hayaan po natin na parang tayo kikilos na parang natanggap na po natin yung ating pong hinihingi sa ating pong Panginoon. Ang Diyos po, kasi sabi nga po dyan, sa lahat ng panahon, ang Diyos po natin ay Diyos sa lahat po ng panahon. Amen po ba? He is the same yesterday and forever, no? So tandaan po natin, no? Kapag ka po tayo nagpapasalamat sa Diyos, sa mga bagay na nakamit po na natin, ito po yung gratitude na tinatawag. Di po ba, no? Pero kapag daw po tayo nagpapasalamat na hindi pa naman po natin nakikita o natatanggap, ito po'y tinatawag na pananampalataya or faith, no? So yung po, or gratitude, no? Or gratitude, yung natanggap po natin, gratitude. Pero yung mga bagay na hindi pa po natin natatanggap, pero pinagpapasalamat na po natin, ito po yung pananampalataya, no? Sabi din po sa mga awit, parang nauna kanina, chapter 130 verse 5, okay na po, kahit hindi nyo na po, sorry. Ayun, sabi niya po dyan, sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, no? So, napakaganda po ng pangako ng ating pong Panginoon. At maisingit ko lang din po, yung sinabi din po sa Hebrew 11 verse 1, na yung faith, about faith, no? Faith is a substance of hope, things for evidence of things not seen. So, ito, madalas pong kino-quote ng ating brother Eddie, na yung pananampalataya na hindi mo pa man nakikita, pero inaasa mo na makikita mo yun at makakamit mo. Yun po yung pananampalataya, no? Na sinasabi po dito sa Hebrew. So, matanong ko lang po, sino po ba mga nanay dito? Ilan po ba tayo dito mga nanay? Amen. Taas po ang kamay. Yung mga nanay. Okay, no? Sabi po dito, alam ko po mag-agree ang lahat, no? Pag sinabi ko po na, di po ba tayo kapag buntis pa lang tayo sa ating pong anak, di po ba kahit hindi naman po na natin, o hindi pa lumalabas sa ating pong sinapupunan, di po ba nagagayak na tayo ng gamit? Di po ba, no? Bumibili na tayo ng mga lampin, diapers, no? Ano pa ba? Feeding bottles, kahit po yung pagtutulugan nila, no? Na yun, lahat po yun, ginagayak po natin. So ito po, alam po natin na nasa tiyan pa lang po nasa tiyan pa lang po natin ang ating pong anak, pinagagayak na po natin. Bakit po? Kasi po naniniwala tayo, magkikita rin naman tayo no? Sa takdang panahon, lalabas at lalabas po yan. Kaya po, hindi pa man, naghahanda na po tayo para po dun sa ating pong magiging anak. Di po ba, no?
At yun po yung tinatawag na pananampalataya, na ibig sabihin, hindi pa natin nakikita, ito po ay pinapanampalatayaan na natin at naniniwala tayo in His time at yung time din po ng baby natin, kung tayo 9 months tayo nagbubuntis or dinadala po natin sa ating pong mga sinapupunan, ang ating pong mga anak, pagtungtong ng 9 months, lalabas at lalabas yan. Amen po ba? So, yun po yung magandang illustration po ng pananampalataya na kahit hindi pa po natin nakikita, ay tayo po ay naghahanda na or nagtsatsaga. Ganun din po sa pagdating po ng ating Panginoon. Amen po ba doon na hindi pa po natin nakikita. Ayaw pa nga po, hindi po nga po natin alam kung kailan po darating ang Panginoon. Hindi po ba? Ako po, dalaga pa lang, naririnig ko na po sinasabi, malapit nang dumating ang Panginoon, malapit nang dumating ang Panginoon. Ako po, nagkaasawa na, nagkaanak na, wala pa po ang Panginoon. Kasi nga po, hindi niya sasabihin. Dahil nga po sabi, pagka sinabi niya yan, edi naghanda tayo. Amen po ba, no? So, yun po yung sinasabi dyan sa illustration po na yan, ng isang pong nanay na dinadala ang sanggol sa kanya pong sinapupunan. Ano? So sabi niya po dyan, ay tulad din po yun ang pag-aantay po natin sa ating pong Diyos na kapag ka po tayo ay nag-aantay na may katiyakan, ay nagmamatsyag po tayo. Hindi po tayo, hindi po natin sasabihin na matagal pa naman dumating ang Panginoon no? So hindi po muna ako maglilingkod at saka na lang kapag alam ko na, paano nyo po malalaman? Hindi nga po natin malalaman kung kailan babalik ang ating Panginoon. So sabi niya po dyan, tulad din po ng pag-aantay natin sa Diyos, kapag tayo po ay nag-aantay ng mga katiyakan at nagmamatsyag po tayo mabuti sa ating pong mga ginagawa at sa gagawin po ng ating Diyos sa atin. Anytime po na dumating ang Panginoon, nakaready po tayo. No? Di lamang po tayo uupo, wala pong gagawin, kundi po sikap po natin na hahanapin ang Diyos. Aalamin po natin ang direksyon at panuntunan ng ating pong Diyos. Ano? At gaganapin po natin yung nais po talaga na kalooban at katwiran ng ating pong Panginoon. At ang kanya pong pangako na yon ay aabangan po natin. No? So sabi po sa pangatlo at panghuli na po tayo. Pangatlo at panghuli, sabi po dyan on how to wait on God. Number 3, we wait faithfully. No? So sabi nga po niya dyan, makaantay daw po tayo ng may pananampalataya. So sabi niya, ito po yung active faith po ito hindi po passive faith. Ibig po sabihin ng active faith, hindi po tayo hihinto sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Aalamin po natin ang direksyon ng Diyos at panuntunan na susundin. So patuloy po tayong mag-antay kahit po matagalan. No? At ito po, basahin ko lamang po sa Luke 12:43 to 46. Sa Lucas chapter 12, verse 43 to 46, pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Text slide po. Sabi niya ganyan, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bubugbugin niya ang mga kapwa niya, aliping, lalaki at babae. At siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. So buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. No? So importante po sa Diyos na tayo po'y madatnan niyang tapat at tumutupad sa ating pong mga tungkulin. No? Tayo po kasi mga tao, likas po sa atin yung aminin po natin. Hindi naman po lahat yung hindi po pagiging tapat. Aminin po natin yan. No? Sa pangkasalukuyan po nating panahon, no? Di po ba sa isang company o sa isang trabaho na kapag ka po yung boss natin o yung boss po ay wala, ay hindi naman po nila ginaganap yung talagang tungkulin nila kasi wala naman yung boss, di po ba, no? At sabi po, kaya nga po, yung Panginoon, ang ating pong Panginoong Jesus, ay hindi niya po sasabihin kung kailan po siya babalik. Huwag po natin sasabihin, matagal pa naman bumalik ang Panginoon, no? At bata pa naman ako, malakas pa naman ako, ayoko pang maglingkod, no? At saka na lang kapag yung panalangin ko sa Panginoon ay kanya na pong tinugon. Ganun po, no? So sabi niya po, mga kapatid, habang nag-aantay po tayo sa ating pong Panginoon, ngayon pa lamang po maglingkod na
Amen po ba? So sabi niya po dito, upang maipakita po natin sa Diyos na tayo po ay tapat na tumutupad sa Kanya pong ibinigay na tungkulin po para sa atin. Malapit na po tayo matapos. Sabi po sa Mateo 24 verse 43 to 44 at ganoon din po sa Lucas, pareho po sila ng sinasabi dito. Unawain niyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Dapat palaging maging handa. At sa sa Lucas, chapter 12, verse 39 to 40, sabi po dyan, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa pagbabalik po ng ating Panginoon, nawa po matatnan tayo ng Diyos na tapat na naglilingkod, tapat na sumusunod sa kalooban at katwiran po niya. At dito po tayo magtatapos. Nais ko pong ibalik sa ito pong slide, no? Ayan po. Ito pong agila, no? Sabi po diyan ay dito po ay sinabi po ni Prophet Isaiah, no? Dito po sa chapter na ito ng 40 na bakit ba inihiling tulad po tayo sa isang agila? So trivia lang po, no? Bakit ano ba yung characteristics ng agila na ito? So sabi po diyan, number 1, the strongest animal on earth, no? So sabi po diyan, akala ko nga po leon, leon ang pinaka-strongest animal, eagle pala, no? So sabi niya diyan, strongest animal daw po ay eagle, no? Sabi niya na ganyan, makikita naman po natin, no? Number 2, sabi niya, the eagle supports 70 times its own weight. So ibig sabihin, kung tumitimbang po ang agila ng 50 kilos, sabihin na lang po natin na yun, 70 times pa po ng 50 kilos, na kaya niyang suportahan or kaya po niyang kargahin, hawakan, or whatever po ano gusto niyang, paano niya kakargahin yung 70 times na timbang po niya, no? At sabi po dito, their nests are only placed on the rock. Hindi po natin makikita ang agila sa puno, no? Doon po sa taas, sa tuktok po ng bundok, ano doon po sa mga bato or sa rock, no? At sa top of the rock, top of the rock, no? She lives and dwells in the rock, on top of the rock and the rock. Sabi niya na ganyan, no? So hindi lang basta dito sa mas mataas, sabi niya nasa top ng rock at doon siya naninirahan, no? At ito po yung nakakamangha sa agila po. Sabi niya po diyan, eagles are known to fly at altitudes between 10,000 to 15,000 feet, then soar for hours with minimal effort. They soar on wind currents rather than flapping their wings. Na-imagine po ba natin kung ano yung sinasabi po dyan? No? So, ganito po. Ang sabi po dyan, aakyat daw po yung agila sa tuktok ng bundok. No? So, doon yung effort niya. Kasi mataas po yung tuktok ng bundok. Doon siya maaaring i-exert niya lahat ng effort niya sa pag-akyat po sa tuktok ng bundok. No? At sabi niya doon, matyaga, nung nandun na po siya sa tuktok ng bundok, ay matyaga siyang mag-iintay doon sa hangin. Meron po palang timpla ng hangin, bago po siya ay lumipad. Sabi po doon ay mainit daw po mainit daw po yung hangin na kailangan niya para po siya ay makalipad doon. So doon po sa tuktok ng bundok, matyaga siya mag-aantay ng pag-akyat ng mainit na hangin bago siya lumipad. At kapag ka po siya ay nasa himpapawid na, no? Siyempre, para po naman makapunta ng himpapawid, ay siya naman po ay kakawag naman po niya yung pakpak niya. Yun lang po yung effort ng agila, no? So habang nasa himpapawid po siya, napapadala siya dun sa hangin. Habang siya ay nakalutang, at ito po ay hinahayaan niya yung hangin na magdala sa kanya saan man siya dalhin ito, no? So nai-imagine po natin na andun po yung pagtitiwala ng eagle dito po sa hangin na siya po ang magdadala kung saan man nais ng hangin na siya ay dalhin, saan mang lugar o saan man, gaano man katayo ang pagdadalan sa kanya ng hangin,
nagtitiwala po yung eagle, no? So sabi po dyan, dito na po tayo magtatapos talaga. Sabi po dyan, nung umakyat po yung eagle sa tuktok po ng bundok, no? Ubus lakas din po ang ibinigay niya bago po siya nakarating dun sa tuktok ng bundok. Hindi naman po siya agad lumipad. Di po ba, no? Pagdating po niya ng tuktok ng bundok, siya po ay nag-antay ng strong wind at saka po siya lumipad. At nung siya po ay nasa himpapawid na, huminto po siya sa pagkampay ng kanya pong pakpak at hinayaan niya ang hangin ang magdala sa kanya sa mas pinakamatayog na pwedeng pagdalhan sa kanya. Ano po yung pinuturo ng ating pong pag-usapan dito, no? So tayo po, no, bilang pong mananampalataya, no, dumarating man po sa punto na tayo po napapagod na, parang nagkakaroon na po ng pagdududa na sasagutin pa kaya ng Diyos yung aking panalangin, no? Nakikita pa po kaya natin ang plano ng Diyos sa atin? Naku-question po natin na, Lord, ano ba talaga ang layunin mo sa akin? Ano ba yung purpose ko dito sa buhay, no? Mga kapatid, nais lamang po ng ating Diyos na tayo po gaya ng eagle, magpahinga po muna tayo, no? Kung ano man po yung pinagdaanan, ito po iniaan tulad sa eagle kung paano po umakyat yung eagle sa tuktok ng bundok, andun po yung challenges, andun po yung mga pagsubok, andun po yung mga problema natin. Na pagdating po natin sa tuktok ng bundok, hayaan po natin ang Diyos, siya po ang gumawa ng mga bagay na atin pong nilalapit sa ating pong Panginoon, no? Yung kung hahayaan po natin na ang Panginoon tulad po ng hangin na siya po yung magdadala sa atin. Saan man po tayo dalhin ng Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya pong kayang gawin, no? At bilang conclusion po, sabi po diyan sa Psalms 130 verse 5, I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I hope. I put my hope, no? So sabi po diyan, ang pag-aantay po natin sa Diyos ay nagre-require po ng total surrendering sa ating pong Diyos, no? Sabi po diyan, my whole being, hindi po sinabing, ito lang Lord yung aking pagkakatiwala sa iyo. Sinabi po diyan, my whole being. Kahit po yung mga own desires natin, yung mga plano po natin, ibibigay po natin at ipagkakatiwala po natin sa Diyos. Yung lahat po yung sabi nga po ng ating whole being. Kung naiintindihan po natin na wala tayong kayang ipagmalaki sa atin, no, yung atin, akin to, yung gano'n, no? Kung naiintindihan po natin yun, na wala po tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos na atin. Lahat po ng bagay na narito po sa daigdig ay galing po sa Diyos. Doon po natin mararanasan ang pagkilos at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magtatapos na. Habang maawit po ang worship team, ay siyasatin po natin ang ating mga puso, no? At tayo po makipag-ugnayan po tayo sa ating pong Diyos na tanungin po natin ang Diyos. Alam po ng Diyos na ano po yung pinagdadaanan natin ngayon at tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon at magtiwala. Kalakasan ko'y nanggagaling.
ibinigay sa hapon na ito, O God. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na ito, Panginoon, na tunay, O God, bagamat sila, Ama, ay mayroong mga pinagdaraanan, O God, sa oras na ito, Panginoon, Ama, ipaalala niyo po, Panginoon, na ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, Lord God, kung paano niyo po, Panginoon, ibinigay ang pangako sa mga unang tao sa Old Testament, O God. Panginoon, hindi po nagbabago ang mga pangako iyon. At ito po yung pagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon, ay yung mga anak na tapat, na naglilingkod, nag-aantay sa inyo, Panginoon, na may pag-asa, Panginoon, na ito po, Ama, ay amin pong matatanggap sa tamang panahon, sa inyo pong perfect time, O God. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, Ama. At muli, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, kadakilaan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.